babae, matataba yan, yung malapit ang mag-itlog. Good morning guys and welcome back to Entong's World Channel. So ito yung ating mga bagong bisiro na kapapanganak last week. So itong mga ito is yung mga upgraded natin na Anglo-Nubian, and then triplets yung lumabas. So yan, napakaganda pag triplets line yung mga alaga yung kambing. So ito mga bulog yung lumabas, and walang babae pero okay pa rin, at least merong triplets na na-produce tayo. And then tignan nyo yung katawan niya, mga upgraded. So guys, ang goal natin is makapag-produce tayo ng maraming mga kambing, and then maraming mga livestock dito sa farm, pero more on focus tayo dito sa mga kambing. So ito yung na-produce natin ng mga upgraded na bisiro. Ayan. So tatlo sila, and then ito yung isa, medyo angat yung tenga ng isa. Ayan, si graded. Yun nga lang, walang lumabas na babae, puro bulog sila. So ang purpose ng mga to is for out tong mga to, palakin lang natin ng konti, and then pwede nang pangbenta sa mga gustong mag-upgrade ng kanilang mga alaga. So ayan, pwede ninyong i-cross sa mga native ninyo para mas mapaganda yung lahi ng mapuproduce ninyo. So itong mga ito is wala pang 1 month old, and then nakikita ninyo napakakikisig at napakaganda, oh. Ayan, lalo yun, oh, malusog. Naghahanap pa sila ng gatas kasi nga yung nanay niya is native naman, hindi niya kayang i-supply masyado yung milk para sa mga bisiro. So ang gagawin natin dito is ibibilihan natin sila ng gatas dun sa market. And then dito sa left side natin, ito yung mga produce na mga crossbreed na manok. Halo-halo yan. Meron tayong Rhode Island Red, tapos meron din tayong Buff Orpington. So itong mga pula, ayan yung mga cross ng native plus yung Rhode Island Reds. And then as you can see, yung mga katawan nila is bilog. So napakaganda ng produce natin ngayon. And then dito sa side na to, meron tayong mga Japanese Bantam. Ayan, mga short legs, Japanese Bantam. Dito yung mga crossbreed ulit, ang heritage chicken. Ayan, dito sa side na to, yun yung kawitan. Tapos dito guys, nandito naman yung iba pang mga palahe. So ayan. And then guys, dito po sa area na ito is yung mga hybrid natin na kambing, mga F-series na Boer, plus ayun, si Tamtam, yung ating crossbreed ng Anglo-Nubian plus itong F-series na Boer. So malaki na siya. Ang age niya is 1 month old mahigit. So wala pa siyang 2 months old pero matangkad siya. And then ito yung kanyang tatay na Anglo-Nubian, si Tenga. Tapos yung nasa dulo, ayun yung ating F4 Boer na hindi pa na-stud. And then dito sa side na to, ito yung ating mga upgraded plus yung local breeds. So hindi pa natin sila ipapastol. Ayan, medyo kalat pa, hindi pa tayo nakapaglinis. So ganito every morning ang situation dito sa ating farm, which is normal naman sa mga nag-aalaga ng kambing dahil nga hindi naman elevated itong kanilang kulungan. So barn type. Yan guys, yung mga kambing natin, oh. Yan sila. Mapapansin niyo yung mga tenga ng iba, bagsak na kasi mga upgraded na talaga sila. So ang pure na native, makikita ninyo, ayan, native.
Ito native din to, local breed. Ayan. Malayong pagkakaiba nila. Pero yung mga upgraded, ayan o. So itong mga to is hindi pa natin bibreed kasi nga bata pa. And then the rest, mga bulugan na pwede nating ibenta or yung iba pwede nating pangkatay. So madako naman tayo dito sa taniman natin ng Napier grass. Pakita natin yung update. So ayan, natatanong ko na, maganda yung production natin ngayon ng mga forages. So itong mga ito is kailangan nating maparami para unlimited supply tayo. May mga nakikita pa ako ditong bakante na area na kailangan pa nating malagyan ng ating Napier grass para hindi tayo magkulang sa pagkain. So ayan din yung magiging main source natin ng forages sa mga alaga natin. So ito, ayan, papakita natin. Ayan mga tropa, no. Ito yung na-harvest natin 1 month ago. Ayan, yung pak chong variety. So nagmumultiply na sila. Ayan. And then meron mga area na maliliit yung tubo kasi nga ayan, medyo napabayaan natin. Pero dito sa area na to, makapal-kapal naman yung mga pak chong natin. And then dito rin sa side na to. So ayan, no. Ka-recover. Malaking tulong yung paglalagay natin ng manure ng mga livestock natin plus yung fertilizer which is yung urea para mas maging greener yung kanyang dahon. Ayan, no, green na green. Tsaka malalapad yung dahon ng pakchong, and then yung mga stalks nya is matataba. So yan, meron pa dito sa side na to. Pinaparami natin para hindi na tayo mahihirapan sa pakain natin sa mga kambing. So yan, lusot tayo dito. Ayan. Yun. Okay. Ayan, yung mga pakchong natin, no, tatas, no. Meron nga lang ditong part na puro putol-putol. Ewan ko kung may nakawalang baka dito or kambing. Ayan. Pero so far so good naman yung ating production ng Napier grass. So ayun pa yung mga na-harvest natin before. Ayan. Tutusin guys, kulang pa talaga to kasi mas maganda yung marami kayong pagkukuhanan ng pagkain nila. Ayan, no. Natin kung sino mga naka ditong baka ba or kambing. Ayan, puro tapyas yung dulo. Ayan, may bakante pa ron. Kailangan malagyan pa natin yun para tuloy-tuloy yung production natin. Ang gagawin natin dito is silage na lang natin. Kasi kung hahayaan nating ganyan na tumaas, sayang naman yung panahon natin para makapag-produce pa ng another batch of silage. Kasi nga sa panahon ngayon, marami tayong source ng ipapakain like yung kamuting baging, andyan, mga kangkong, mga ligaw na damo. So hindi tayo mahihirapan sa panahon ngayon dahil nga madami tayong mapagkukuhanan. Ayun, no. Sa airpot ko, yung height ng Napier grass natin ngayon, no, ganyan kataas. So tataas pa yan. Abot pa yan ng 12 feet kung hindi nyo puputulin. 12 to 15 feet. Yan, tataas na, oh. So ito yung variety ng pakchong. Ang plano kasi natin, kukuha pa tayo ng cuttings. Yun nga lang, hindi pa masyadong matured yung ibang puno niya. Mas maganda kasing transfer kayo ng ganito pag mature na yung mismong pinakapuno niya, tapos pipiliin nyo yung mataba. Kasi nga napakadaling alagaan nito compare mo sa mga ibang forages. Ito ay nagsusurvive during summer season. Ayan, matataas sila. Meron pang isang variety ng Napier grass, yung giant Napier, na hindi pa nga tayo nakakuha dahil nga medyo may kamahalan lalo sa shipping fee. So taga muna tayo dito sa pakchong variety, which is okay naman yung nyo, tubo nyo. Lalo pag naalagaan nyo to, mabilis siyang mag-multiply. Ayan, tulad dito, nagsabog lang tayo ng fertilizer before, oh. Itong mga to hindi naman natin tinanim, kumbaga yung mga hinagis lang natin na stalks, kusa ng tumubo. Ayan na nga yung resultang tataas.
So by tomorrow, mag-harvest tayo para gawin nating silage. And then maitatry tayo na napanood natin sa Indonesia, which is ang ginagawa nila pag nagsa-silage sila ng Napier, dahil mataas yung moisture content niya, hinaluan nila ng rice mill. So yun, nakakatulong siya para yung moisture content niya is mabawasan, para hindi masyadong mataas. So ito pa yung iba nating mga Napier. Medyo pangit yung tubo rito. Hindi ko alam kung sa lupa rin yan or sa mismong variety. Pero pare-pares lang na pakchong yan. Ayan no, nakadepende lang din talaga siguro sa lupa. Pero ayan no, yung regrowth niya marami. So multiple yan. Hindi ko na alam kung nasa ilan na tong tubo niyang yan eh. Ayan no. So, meron pa dito. Dito pa tayo sa kabilang area naman, yung taniman ng mais. Ayan no. Pwede itong gawing corn silage. Yun nga lang, wala tayong malaking chopper machine. Kaya tsaga na lang muna tayo sa forage. Tapos pabili-bili na lang muna tayo ng mais na naka-silage. Ayan, ang gaganda ng mga mais nila rito. Medyo dito sa area to medyo hindi maganda oh. Sinasalakay ng peste. May mga butas yung dahon. Yan din yung mga challenges na kakaharapin ninyo once na mag-start kayo sa mga ganitong business sa farming. So ayan, kakaharapin yung mga peste, yung gastos nyo sa patubig. Ayan, dito pa sa amin, ito naman yung amin. Maraming kumakain ng dahon. Ayan, medyo matataas na yung banda ron. Guys, ito na yung update sa ating Sitaria grass. Ayan, di ba? Mas maganda sila kapag pinuputulan nyo, mas dumadami yung tumutubo. Ayan o. Oh. Tsaka ito kasi last time napatubigan natin plus yung manure and fertilizer. So naging maganda yung tubo niya. And then in this left side, ayan, on my left, ito yung purple Napier na para sa akin hindi ko gusto yung pagkakatubo niya dahil mas mabilis and mas dami yung production ng natin ng sapakchong. Ayan o. May tubo na siya. Pero ito, tingnan yung pakchong oh. Tinapon lang natin oh, tumubo na. Ayan oh. Pero magtatanim kayo ng ganito, mas maganda talaga yung naarawan. Kasi pag naarawan, so bilis at mas maganda yung tubo niya. And then at the same time, syempre kailangan nyo rin talagang maglagay ng fertilizer. So organic fertilizer pwede na. Yun nga lang, kung gusto nyo mas mapabilis yung tubo, maglagay kayo ng urea. Ayan, maglalagay tayo ng pagkain itong ating mga kambing. Yung mga tropa, yung kamuting baging. Ayan, gusto nila ito eh. Kasi itong kamuting baging talagang malakas makapagpataba dito sa mga alaga natin. Yeah. Ikalat natin para distribute yung baging. Tapos dito sa side na to,
Ayan, pinag-aagawan ng mga upgraded tsaka local breeds natin. Ayan, ganyan lang pinapakain natin ngayon kasi hindi sila nakapastol pag may mga ganitong pagkain. Pag may mga gantong kamote during harvest season, hindi tayo namumroblema sa ipapakain natin kasi mga months ng February, March, January, February, yan may mga nag-harvest na ng mais plus ng mga kamote gaya nito, mga baging-baging lang, so gustong gusto nila yan. Coffee ducks. Ang bigat. Kalapad. Kalapad. Kalaki mo. Halos hindi ko oh. Laki oh. Ganyan katawan ng yung Peking duck ni Kuya Roldan nun. Oo. Siguro may nag-aalaga din ng Ilang buwan na to? October ko na yun. Naglilimang buwan. Kalaki. Ako na nga 4 months na yun. 4 months mahigit pa lang yung kalaki. Siguro mga na yan. Yung October, 1 month sila eh. October, November, December, January. 3 kilograms pataas siguro yan. Magpapaipos na, kaya nga nag-aasawa na eh. Check natin itong mga inahin. Mataba. Muscovy ducks. Ang bibilis tumaba. Itong mga ito raw is nasa 4 months old mahigit. So yun nga daw, hindi purong feeds yung pinapakain. Kung ba may halo pa rin ng mga rice meal, syempre para mas makatipid. Pero yung body weight nila is mabibigat. Tapos ang lalapad nila. Yan, yung 2 barako, lalaki. Siguro itong mga to nasa more than 3 kilograms ng isa, yung mga barako. Sa mga babae, almost 2 kilograms siguro. So mas malalaki yung mga barako talaga. Kaya pag bibenta ng mga meat type na ganito, pag live weight yung kontrata niya sa mga bibili, talagang kikita kayo sa mga barako. So sa bibi, mas mahal ang barako compare sa inahin. Lalaki oh. So kung kukumpara nyo siya sa Peking duck, ihamak na mas malalaki talaga ng konti ang Muscovy. Kasi yung mga Muscovy, nasa breed na nila yan eh. Pero may mga nakikita tayong mga Muscovy duck sa mga backyard na ang liliit. So yung mga adult size nila, ganyan lang kaliliit. Ito mga bata pa lang, tapos inahin pa yung mga yan. Pero ang tataba. Yung barako, laki oh. 2 barako eh. Ang gagawin namin yan, separate namin yung 2 puti, tapos magkahalo may kulay para pare-parehas yung mapoproduce nila. So sa market kasi, ang sabi naman nila mas mahal daw ang
white compare mo sa may kulay. Kasi nga yung mga restaurant mas gusto yung malinis yung balat. Pero sa lasa same lang din naman yan. Yun nga lang yung sa kulay kasi may mga maarte. Yung iba niro-roast kasi nila yan. Tapos sa iba naman ang sinasabi nila mas madaling linisan yung puti kasi makikita mo yung balahibo nila, hindi masyadong visible kasi puti nga, hindi maduming tignan. Pero sa lasa panalo talagang muscovy din, lalo yung mga lutong kaldereta, ganyan, adobo. So depende sa sa area, pero para sa akin sa lambot mas lamang ang Peking duck kasi yung Peking duck talaga is pang restaurant quality yun, wala tayong masabi doon. Tapos mataba and ma-oily. Ito naman mas malasa siya kasi ayan, naka-range sila, tapos kung ano-anong kinakain nila, para rin silang scavenger. So ayan, 6 pa lang sila, mag-i-start pa lang silang mag-breed, so hopefully na maparami ito. Ako, pag-tawag tayo. Hindi ka magkaroon ng tuloy ng gamot. Mga tropa, pwede tayong manguha pa ng pangkatay. Medyo pa ng konti. So, kailangan mas mataba. Yung malaki pa. So, dumalaga. Ayan o. Tingnan natin. Laki. Taba niya o. So na mga tropa, yan muna natin tinatapos ang ating video for today. And shoutout sa inyong lahat. So medyo titig yung ating video, pero next time upload pa tayo ulit ng video sa mga alaga natin. So yun lang muna mapapakita natin sa ngayon. See you next time guys. God bless, ingat lang lagi.